Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito po sa post po ni Mr. Jason Sa, kung saan po mga kabida, subject po ng kanyang post, ito pong nangyari ho kay dating Senador Antonio Trillanes IV, ano po. Lately lang po, ito hong Quezon City Regional Trial Court po mga kabida, naglabas po ng warrant of arrest against po dito kay Trillanes, ano po. Sa kasong isinampa po makabida, ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may kaugnayan po, dito ho sa kanyang false testimony daw, sa isang pagdinig mga kabida sa Kamara noong 2024. Okay? Kung pakikinggan po natin, ito hong si Trillanes po makabida, siya yung parati hong may inilabas po na impormasyon, na keso maglalabas na raw ng warrant of arrest, ito pong International Criminal Court, laban ho dito sa mga co-accused po, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong crimes against humanity po makabida. Ito po ay kaugnay po sa kanyang war on drugs nung siya po ay Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. Kaso pala, siya yung nilabasan po ng warrant of arrest. Kumbaga sa Bisaya pa yan. Naunay sa tari. Ito hong si Trillanes po, mga kabida. Kung maalala po ninyo, nakaambad daw. Ito hong warrant of arrest daw mga kabida. Mula sa ICC, laban ho dito sa mga co-accused. Sino-sino po sila, Ito hong mga co-accused po ni Digong ay sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, May dalaw pang mga dating general po makabida ng PNP, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, At maging ito hong si Vice President Sara Duterte, Kung maalala po ninyo, yung kasagsagan po ng hearing po, sa Senado, ng Committee on Foreign Relations po ni Senator Amy Marcos. Isa sa mga instances po doon mga kabida, palabas po ng press briefing ito pong si Senator Marcos kung saan sinabi po niya na sinabi daw ni VP Sara sa kanya na meron daw A1 information na maglabas na raw ng warrant of arrest, ito pong ICC, at kabilang daw sa listahan, ito pong si VP Sara po makabida. Okay? At prior po dun sa balita na yan, meron na pong inilabas po na pronouncement, ito pong si Trillanes, na maglalabas po ang ICC ng warrant of arrest. In fact, lately lang po, sinabi po yan, ni Trillanes po makabida, bago ho lumabas ito pong warrant of arrest po niya mula sa Quezon City Regional Trial Court. Eto, babasahin ko lang po ito pong post po ni Mr. Jason Sa pumakabida. Ang title po dito, Warrant of Arrest versus Trillanes. Naghain ng piyansa si dating Senador Antonio Trillanes para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos maglabas ng arrest warrant ang Quezon City Court. Si Trillanes ipinagharap ng sakdal kaugnay ng kasong false testimony matapos ang reklamong inihain ni Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay sa umano'y maling pahayag nito sa isang pagdinig sa Kamara noong 2024. Nauna rito ay namataan ang talunang kandidato sa pagka-alkalde ng Caloocan City sa isang korte sa Davao City, kaugnay naman sa isang kasong isinampa ni Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Sir, akala ko ba para sa taong bayan ang inyong kilos at galaw? Bakit lahat ng mga kaso ay Peoples of the Philippines versus Antonio Trillanes, mga kabida? So, yun yung post po ni Jason Sa, parang nangangantsaw po, mga kabida, kay Trillanes po,
Kasi parati po nating maririnig sa kanya po mga kabida na yun daw kanyang ginawa para daw sa taong bayan, ano? Mga kabida. Kaso lang po, dito ho sa mga kaso po niya na isinampa po mga kabida, ano? Puro po Peoples of the Philippines versus Antonio Trillanes. Kalaban po niya dito ito hong taong bayan po, ano mga kabida. Okay? Yun yung ironic masyado po, ano? Alright? Meron din akong nabasa din mga kabida sa post po ni Mr. Richard Poon, ano? Na shinare po niya ito kung post po ni Mr. Jason sa ganun din yung tunada po sa kanya kung post po, ano? Mga kabida. Anyway, dito ko sa nangyari po kay Trillanes, ano? Marami hong nagsasabi na karma daw ito, ano? Mga kabida. Dahil sa kanyang pinaggagawa daw, ano, lalong-lalo na po sa pamilyang Duterte, ano po, no? Although bailable po itong kasong ito, ano, in fact, nakapaglagak na po siya ng piyansa po na 18,000 pesos ata, ano, mga kabida, ano. Simple lang po ito para sa kanya. Ito hong 18,000 pesos. At hindi lang po itong kasong ito, ano, ang kanyang kinakaharap po. Marami po siyang kinakaharap na kaso, di ba, mga kabida, kung hindi ako nagkamali, ano? Alright? So, yan po, mga kabida. Ang maalala ko lang po dito kay Trillanes, siya po ay staunch critic po, ano, ni dating Pangulong Duterte po, mga kabida. Magkalaban talaga itong dalawa at maging yung pamilya po ni Digong, ano, at saka siya. Kasi damay na po dito yung mga anak ano, si Pulong, Baste, at maging ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Ang pinaka-damaging masyado na ginawa ko ni Trillanes po, mga kabida, no, kay Digong, ito hong kanyang pagsampa po ng complaint, ano, doon po sa International Criminal Court. Kasama ho po itong si Attorney Jude Sabio, ano, dahil ho sa kanya hong pag-assist po dito sa mga nagreklamo po ng mga pamilya, ano, ng mga biktima daw ng war on drugs, noong panahon po ni Digong, extrajudicial killing, ano. Ito yung naging daan po kung bakit po nag-imbestiga ang ICC po dito sa war on drugs po ni Digong, ano. At kinalaunan po, mga kabida, naglabas po ng warrant of arrest, ano, laban po kay Digong. Yun yung naging resulta po kung bakit si Digong po ay dinala po sa International Criminal Court dahil po sa cooperation po, mga kabida, ng Philippine government. Kasi po, hindi sana mapadala dun sa ICC ito hong si Digong kung hindi lang po nag-cooperate ito pong Marcos administration, ano, mga kabida. Kaso lang po, ginawa po nila yon. Kahit na po, meron pong mga batas na batayan po, mga kabida, na pwede hong hindi isuko ng gobyerno ng Pilipinas ito pong si dating Pangulong Duterte. Dahil meron pong provision doon po sa Republic Act 4851, ano? Yung crime against humanity po, mga kabida, no? Na pag ang gobyerno po ng Pilipinas ay hindi na po kayang litisin ito pong si Digong, ano, sa kanyang akusasyon, ano, sa mga akusasyon laban po sa kanya, ano, na marami daw namatay sa kanyang kampanya laban sa droga, kahit na hindi daw mga sabog o hindi po gumagamit po ng droga po, mga kabida, no? Mga inosenteng civilian, ano? Okay, pwede yung option na ang ICC na po ang mag-take over po doon sa investigasyon at prosecution po, mga kabida, no? Kaso lang po wala kasi unang-una po sa Pilipinas, buhay na buhay po yung batas, ano? Mga kabida. Buhay na buhay po yung ating korte, ano, functional pa rin, mga kabida. Alright? Yung sinasabi po ni Secretary Boying Rimulya na nawala na raw yung mga ebidensya dahil destroyed na raw, ano, mga kabida, imposible po yun, ano. Very impossible, ano. Bakit? Kasi ang ICC nga
nakakuha po ng mga ebidensya po mga kabida, no? Paano po ang gobyerno po natin hindi ho nakakuha po ng ebidensya at sumurrender po, ano, mga kabida, yung mga abogado po sa ICC, ito pong prosecution, ano, meron po silang libo-libo pong mga ebidensya po na isinubmit po mga kabida, no, doon po sa International Criminal Court. Paano ho nangyari yon, ano? Ibig sabihin ho ba mga kabida na dito sa Pilipinas, yung mga authorities po natin ay inutil, ano, dahil po wala hong magawa. Okay? Kaya ang ginawa po, binigay na lang po si Digong doon po sa International Criminal Court. O, di ba? Walang ebidensya o sadya talagang ibinigay po si Digong doon para po mawala po siya sa Pilipinas. Tanong lang po yun, mga kabida, no? So, yun po yung mga ginawa po ni Trillanes, damaging masyado sa pamilya Duterte, yung kanyang pagsampa po ng case, ano? Kasama ito hong si Attorney Jude Sabio po makabida sa International Criminal Court. At kung tutuusin po, hindi po ito mapapatawad po ng mga Dutertes po makabida, no? Ito hong ginawa po ni Trillanes po sa kanila pong ama, ano po, mga kabida. Pero, andyan na po yan, ano, mga kabida. Wala naman pong magawa ito hong mga Duterte dito po sa nangyari po sa kanilang ama. Ang kanina na lang pwedeng gawin po dito is i-prove talaga, no, na hindi totoo yung mga aligasyon. Okay? I-prove po nila na wala ho siyang kinalaman kung meron man pong nangyari hong patayan nung panahon po niya, no, nung kanya hong war on drugs, mga kabida, laban po dito sa mga drug personality po, ano, sa Duterte administration po, mga kabida, ano. So, yun po. Natatawa lang po ako. Very ironic po, ano. Ito hong si Trillanes na parati ho nating narinig noon na may pronouncement na maglalabas na ang ICC ng warrant of arrest at huhulihin na raw ito hong mga co-accused ni Digong, mga kabida. Kaso lang po, naunahan po itong ICC po mga kabida ng Quezon City Regional Trial Court na maglabas po ng warrant of arrest. At yung nagsalita po na meron pong ilalabas na warrant of arrest ang ICC, siya yung naging subject po ng warrant of arrest po mga kabida ng Quezon City Regional Trial Court. So yan lang po, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.